Ayan po, magandang gabi sa ating lahat and welcome back sa ating daily evening devotional. Ako po ang inyong presider sa gabi ito at para po sa ating programa, tayo po magkakaroon ng opening song, magtayo na ang technical, and then susunod po ito ng opening prayer na papamamahan po sa atin ni Sister KD Menjola, and then after po nun, tayo po ay mapapakinggan na natin ang speaker sa gabi ito na si Brother Elmer Rago. And after po nun ay sharing of insights kung may gusto po kayong idagdag at ibahagi. And after po nun tayo magkakaroon ng closing song and closing prayer po na papangunahan sa atin ni Sister Dena. So dito po so ngayon po tayo ay dumako na sa ating opening song para sa ating pagsisimula. Let us pray. Our dear Heavenly Father, I'd like to thank you for the wonderful day that you have been with us. Thank you for guiding us the other day as we did our endeavors. Um we ask for your guidance still this evening as we have our evening devotional. May you guide the lips of the speaker as they impart to us the message for this evening, and may we apply that lesson that we will be hearing for in our lives. And please guide our loved ones who are not with us. Please heal the sick, please touch them with the healing hands, and please forgive us from sins we've done. Thank you for hearing and answering our prayer. In Jesus' name we pray. Amen.
Yung magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay titled Includes Love to God and Man. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind, and thou shalt love thy neighbor as thyself. The whole work of grace is one continual service of love, of self-denying, self-sacrificing effort. Yung magsakripisyo ka para sa iba mga kapatid, na yung tinatawag na meron tayong willingness to sacrifice, to help others. No? Kadalasan ngayon mga kapatid, tutulong tayo sa ating kapwa kung meron silang bayad sa atin. Kaya sabi dito sa pagpapatuloy, during every hour of Christ's sojourn upon the earth, the love of God was flowing from him in irrepressible streams. All who are imbued with his spirit, with love as he loved. The very principle that actuated Christ will actuate them in all their dealing one with another. So, kung ganito lang lahat, kung ang bawat isa sa atin mga kapatid ay merong espiritu ni Kristo na nagpapakilo sa atin, siguro mga kapatid wala talaga sigurong away, ano? Walang tinatawag na samaan ng loob. This love is the evidence of their discipleship. When men are bound together, not by force or self-interest, but by love, they show the working of an influence that is above every human influence. Where this oneness exists, it is evidence that the image of God is being restored in humanity, that a new principle of life has been implanted. It shows that there is power in the divine nature to withstand the supernatural agencies of evil, and that the grace of God subdues the selfishness inherent in the natural heart. When self is merged in Christ, love springs forth spontaneously. The completeness of Christian character is attained when the impulse to help and bless others springs constantly from within. Kung meron mang taong humihingi sa atin ng tulong mga kapatid, at kung meron man lamang tayong maibigay sa kanila, huwag nating hayaang umalis with empty hand. When the sunshine of heaven fills the heart and is revealed in the countenance, it is not possible for the heart in which Christ abides to be destitute of love. If we love God because He first loved us, we shall love all for whom Christ died. So bilang followers ni Jesus Christ, mga kapatid, He is our great example. So meaning, yung mga ginagawa ni Jesus Christ, yun din po ang ating ginagawa. We cannot come in touch with divinity without coming in touch with humanity. For in Him who sits upon the throne of the universe, divinity and humanity are combined. Connected with Christ, we are connected with our fellow men by golden links of the chain of love. So, dito mga kapatid sa ating lesson sa gabing ito, dito ho natin makikita mga kapatid yung tinatawag na resulta o bunga ng pagiging Christian. So, kung hindi tayo marunong umibig mga kapatid sa ating kapwa, kung wala sa atin ang pag-ibig ni Kristo, hindi rin makikita sa buhay natin na marunong tayong umibig sa ating kapwa mga kapatid. Then the pity and compassion of Christ will be manifest in our life. Kung merong Kristo sa buhay natin mga kapatid, makikita po yan sa ating araw-araw na pamumuhay, lalo na paano tayo makipag-deal sa mga tao. Hihingiin natin sa Panginoon na, Panginoon, gawin niyo po akong pagpapala sa mga taong aking makasalamuha today. Sabi dito, it will be as natural for us to minister to the needy and suffering as it was for Christ to go about doing good. So, kung ang character ni Kristo sa buhay natin mga kapatid ay magiging character din po natin,
ay madali na lang sa atin mga kapatid ang umibig. Natural na lang po sa atin mga kapatid ang tumulong sa ating kapwa. No? In the law of God requires that man shall love God supremely and his neighbor as himself. When through the grace of our Lord Jesus Christ, this is perfectly done, we shall be complete in Christ. Alam natin mga kapatid, no? So, napakaliwanag sa ating pinag-aralan na magiging kompleto tayo, magiging perfect tayo kung tayo ay nabuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. So I hope na bless tayo po sa gabing ito, sa mga mensaheng ito na ating pinag-aralan, at tayo po ay manalangin. Ayan po, maraming salamat, Brother Elmer, sa napakagandang mensahe na binahagi niyo sa atin ngayong gabi. Na dito po, pinapakita nga po na ang biyaya ng Panginoon ay nagbabago po sa ating mga puso para ating mahalin talaga siya at ang mga tao at mga tao na kapaligid po sa atin. Sabi dito, hindi po natin kayang ma-fix ang ating bad habits ng ating sarili lamang, pero nababago po natin ito kapag tayo ay lumapit kay Kristo at nilinisan niya tayo at binigyan niya tayo ng kalakasan para gawin kung ano ang tama. So, ang lesson nga po sa ating devotional ay ang biyaya ay hindi po nagbibigay sa atin ng excuse para po sirain or i-break yung batas ng Panginoon. Instead po, ito ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para po sundin at ng masaya yung kanyang mga kautusan by turning our faith into kind actions every day. So, ayun po, sana po ang ating devotional ay magtatak po sa atin na kailangan nga po natin magkaroon ng, na matandaan po natin na ang biyaya po ng Panginoon ay nakakapagbago po ng ating puso at kapag tayo po ay nabago ng kanyang biyaya ay sana po yung ating pananampalataya nga po ay maging at gumawa tayo ng mga mabubuting gawa araw-araw. So, yun po, sino ang gustong mag-share ng kanilang insight sa atin ngayong gabi? Meron po tayo dito, si Sister Katie, si Brother Ezekiel, si Sister Daniela, Sister Kai, and isa pa pong Restin. Sino po ang gustong mag-share or who wants to share their insights for our devotional this evening? Ayan po. So, kung wala na magdadagdag ng kanilang insights para po sa ating devotional, tayo na po ay dumako sa ating closing song and then closing prayer po na papangunahan sa atin ni Sister Daniel. Yung technical assistant po natin for our closing song.
Okay, let's pray. Dear God in heaven, thank you so much for the wonderful message that you gave na amin pong narinig sa gabing ito. At tulungan kami na amin po itong maisabuhay sa araw-araw, na amin pong mahalin ikaw ng buong puso. At ang amin din pong kapwa gaya ng aming sarili. Tulungan kami na patuloy na makapanagumpay. At sa gabing ito, ikaw po ang manguna sa amin. Bantayan kami at gisingin din po sa umaga. Salamat Panginoon sa pagdinig sa aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Ayan, maraming salamat po Sister Daniela sa pag-lead ng ating closing prayer and kay Brother Elmer sa napakagandang mensahe na ibinahagi po sa atin ngayong gabi. And maraming salamat din po sa mga nakasama natin dito sa Zoom and sa mga nanonood po sa Facebook Live. Sana po ay samahan niyo kami muli bukas ng umaga para po sa ating daily morning devotional na magaganap po ng alas 5 ng umaga. And bukas po ng gabi para po sa ating daily evening devotional na magaganap po ng alas 6 ng gabi. So dito po nagtatapos ang devotional natin sa gabi nito. Kaya once again, good evening po sa ating lahat and God bless us all.